X. And then the X was with Rica Paralejo, and then Dos X was with Albert in Sunshine Cruz. Albert Martinez, Sunshine Cruz. X na yun, ni Shawi. Okay. Tapos ito na yung supposedly ang third, yung OTJ2. Yes. Diba? Eh, medyo mas na-excite kaming lahat dito. Kasi umuo si Shawi. So, natapos muna. Pwede ba natin sabihin yan? Baka mayari tayo na tayo. But anyway, actually, honestly speaking, ibabalik yung kay Direk mamaya. Nung first na ikwento sa akin ng istorya, nagustuhan ko kagad. And then, lahat kami actually umaasa na sana tanggapin ni Mega. So, ganun kami ka-excited lahat sa project. Kasi siya yung nasa first list. Pero kung hindi man siya, sino sana dapat ang susunod? Wala kami ibang naisip. Although may mga kinakonsider sana, pero ang lahat ng ina-expect ng lahat, mag-yes sana si Sharon. So, lahat kami, we're praying na kasi excited kami lahat ng tatanggapin niya. Actually, nung kinausap ko si Shawi, nagsushoot kami ni Jan sa Pinondo. OTJ. Nagsushoot kami ng OTJ. Nag-break ako, pumunta ako sa shoot ni Shawi to explain the movie. In 10 minutes, yes, ako agad. Ayan. Tapos na yung meeting, shooting na. Yeah. Tapos pumasok si Shawi, so siya na. So excited ako. Ganito lang yung pagiging excited ko. Sabi ko, wow, Mega, Sharon Cuneta. So ito lang naisip ko. Dadating ako sa set. Pagkatapos, darating si Shawi sa set. Mag-work kami together. And then after that, babalik kami pareho sa aming tent. Ganun lang, excited na ako. Sabi ko, Sharon Cuneta yan eh. Diva yan, Mega yan. And no, diva in a positive sense. And she earned those titles. So ganun lang sa akin yung excitement. Pagdating sa sa set, di medyo pakiramdaman muna. Kung nag-eksena ko, boses pa lang yan. Hindi ko pwedeng tignan. So first time na bumuka yung bibig ni Sharon Cuneta, bumuka yung bibig ko, hindi na kami natapos magkwentuhan. So finally, I can't really imagine that I can find a friend in Sharon Cuneta. Yeah. Yes, thank you so Naging much. close na sobra. The first scene they shot is the first scene of the movie. Nakatalikod ako, so hindi ko siya makita. Hindi niya nakikita. Kausap siya ni Jan na nasa likod. Nung nagsalita, sabi ko, boses pa lang, ang galing talaga. Usapan namin ng makeup artist ko, lahat ng team ko sa Ay, naman. Hindi kasi si Sharon Cuneta, siya yung isa sa, kung hindi man siya lang yung isa sa mga actress na pag nakasama mo, yung lahat ng kailangan mo bilang isang aktor sa iyong emosyon, sa requirement ng isang eksena, makukuha mo na sa kanya. Napaka-generous mo. Napaka-generous mo, honestly. ko lang. At hindi lang siya generous as an actress. Personally, napaka-generous niya. Lagi kami mayroong pagkain. Si Mr. Bagman. Di ako, isang word lang, kasi hindi ko naman question ito. Naging teacher ko si Jan, tsaka si Direk, nang hindi ko sinasabi sa kanila. Dami ko natutunan. I never stopped learning. So, I just want you to know that you became my teacher. And Direk is my happy pill. Oh yes, that's true. Nasa Korea nga ako nagbakasyon. Ito lang, pauwi ko lang. Sabi ko, just parang, ba't kaya? Namimiss ko, director ko. Nag-separation ang sayo, di ako direct. Kasi si Direk, actually naman si Direk, director mo siya, barkada mo siya, kaibigan mo siya, Walang papaguran. Bunso mo siyang kapatid minsan. Walang papaguran, Diyos ko. Lahat bagsak na siya, sumasayaw-sayaw pa. Minsan nandun siya sa loob, magte-take dito, nagjujuwit pa kami niya. Nakanta siya, sasabay ako. Ibang klase po si Direk. Meron siyang gamot ng lahat na yata ng crisis at lahat ng mga conflicts sa isip niya na ilalagay niya sa bawat eksena at iba't ibang pelikulang gagawin niya. Sa set kasi namin, pag nagsushooting kami, kung horror scene, nagpi-play kami ng music. Nung one time na may horror scene si Shawi,
hindi ko ma-play yung music. So, ako na ng music dun sa microphone. Si Shawi, tumatigil tumata. Hindi kami makapag-take-take kasi puro mataalala na yung boses ko sa magkanta ng... Binandaan mo pa ngayon? Yung pagkanta mo ng no. Sabi ko direct sa'yo, sige wala na lang. Tsaka tagal bago mo i-take kasi tawa ko ng Ayan. Anyway. Nakilala niyo naman siguro si Sharon na gano'n, di ba? Pag bungis-ngis siya. Pag masaya sama siya, may iiyak na lang. Ang lalim ng balon eh. Biglang Ang lalim magulat ng na balon. umiyak na siya. Well, actually, basically, ganun yung experience ko sa kanya. And then, nag-click kami on and off the camera na hindi ko alam, no? Pero sa akin kasi ganun na naging dating. Sorry, ha? Ganun na naging dating sa akin na hindi ko na-expect na si Charo Cuneta pala tao. Alam ko na kasi dati baboy. Akala ko taga Cuneta siya. Joke. So, ganun. So, sobrang sarap kasama ni Sharon on and off the camera. So, alam mo yung lahat na napag-usapan namin, lahat na ng problema, lahat na ng istorya sa buhay namin, napagkwentuhan na namin. And alam mo yung minsan kahit alam ko na, pag siya nagkukwento, parang napaka-refreshing sa ibang klase. Pagdating ng last day, buong story ng buhay ko. Hindi kasi iba kasi yung nalalaman mo na sa media, iba yung kinikwento sa iyo. So, it must be big version. So, very refreshing. So, gano'n. So, sobrang isang experience of a lifetime for an actor. It's an honor for an actor to work with Mega, Sharon Cuneta. And sabi ko nga sa'yo nung manood ako ng concert, sabi ko, this is not a concert. Sharon is the show. Sharon is the concert. Sabi ko. And I try to give an experience, not just a show. Yeah. At you know what, ang isa sa mga experience ko nung sa ano mo, patawarin po ninyo ako, no? Patawarin mo ko Sharon Cuneta. Hindi ako mahilig sa concert kahit mga international artists kasi hindi ako talaga mahilig manood ng concert. So, finally pinanood kita. Alam mo, one of the best experiences I had watching a show. Sabi ko nga sa'yo, sabi ko kasi lagi ni Sharon Cuneta, sabi niya, alam mo, hindi ko na-experience yung theater. Sabi niya, na-insecure ako. Sabi niya, yun sa lahat ng gusto kong magawa. Alam mo, yung mismong performance mo, the whole performance is like a theater. It's a whole play. It's a story. One man play. Yes. Okay, thank you, John. So namang Mega. Pero parang tayo tatlo na rin nagkanda. So yung... Yes. Anong question? Experiences mo doing the film, John, and Direk Eric Rafford sa production ng other. First of all, I'll start from the very beginning. So they came to my photo shoot for Selecta kasi my calendar was really walang humpay, walang opening. So muna, I was humbled kasi pinuntahan pa nila ako doon. And si Kuya Dondon, medyo nakaka-intimidate nung una kasi nakatrabaho ko na si Direk sa isang commercial nung araw pa. Pero yun lang naman, isang buong araw kami magkasama. Masaya na ako. But you all know I've always wanted to do a horror movie. I've been wanting to for many years. At laging merong hinahanda yung Viva, hindi natutuloy. May hinahanda kami ng Star, hindi natutuloy. You know, they just came, kinwento ni Direk, nag-usap kami. In like, mahaba na yung 15 minutes. Wala na, I'm in. Sabi ko, so, I got my schedule right away, nandun. And after that, wala pang 1 month yata, nagsushoot na kami. And it was I have to say lang, from beginning to end, although it was one of the most, I've done 56, 57 movies. It was one of the most physically, mentally, and emotionally draining experiences I've ever had, and movies I've ever done. But it was such a happy set. Yeah. Because Direk is such a happy pill. Yes. And they were like, I was so... Mother, mga Mike,
I was so impressed by, thank you, I was so impressed by the whole reality team. It was such an efficient staff, such a wonderful crew, na para silang army. Yung kami may pahinga tayong mga artista. Ewan ko, ikaw wala kang pahinga, hindi uso. Kasi pag galing na sa Baguio, uuwi, magpo-provinciano, the next day, balik siya sa Baguio. Wala nang ginawa. Happy niya yun, pahirapan sa sarili niya. Pero, lahat ng energy nandun pag kailangan. So, it was, actually, I told Kuya Dondon na I'm older than him, but I call him Kuya out of respect. It was such an honor and a privilege to work for reality. Thank you so much for all the respect, the great project, and the great shooting experience. Thank you so much. Everybody was so, that is how, parang your whole crew and staff, direct, nasa sa'yo yun, di ba? Nasa director yun, ikaw ang kapitan. Very impressive dahil na rin sa'yo. So I was so at home because that is the way I want to do things. Efficiently and, you know, there's no waste of time. It's so, and everyone's, parang pati sila in character. Pero napakasaya namin. Parang walang maingay, lahat nagtatrabaho. Pero pag take, lahat, I can't say enough good things about reality. Na ako na yung nagpipresenta ko doon, pwede kahit once a year makareality. Kahit pagdating ng araw ko na picture ko sarili ko, kahit hindi na ako artista, magtatrabaho sa reality, makikikopro. No, but truly, from the bottom of my heart, and as God is my witness, one of the very best companies I've ever worked with. Thank you so much. And syempre, my directors. Thank you. Thank you for everything I learned from you, Direk. Grabe. Thank you so much. Thank you. Niyayakap ko nga sa mga kaibigan natin sa press na si Sharon is a horror fan talaga. Yeah. And Ay, walang lumulusot sa akin. she can quote The Exorcist word for word. Si Father Caras, si Juan. Memorize niya, totoo. Nabola niya siya mamaya para mag-sample. Sample ng exorcism. In the Blair, go. Oh, marami. Pag alam ko, nakita ko sa ano yun. Kasi marami noon na ipipitch sa akin ng iba-ibang kumpanya. Fuera pag si Direk Chico maganda lang. Pero yung may ipipitch, parang nakita ko na yan sa DI. Nakita ko na yan sa Alam-lakan. Nakita ko yan sa Bangkok Horror. Alam mo yun, yung trilogy. Yun kasi naghahanap ako talaga. I've been a horror fan since I was a little girl. Kasi lalo pag natatalo yung bad. Parang talaga, it's may spiritual warfare talaga. So yun ang ni-request ko talaga kay Kuya Dono at Direk Eric the first time we met. Sabi ko, kung pwede lang po because I'm a Christian. Parang gusto ko lang panalo talaga si Lord. Ayoko na, yun lang ang aking hiningi. Na swak talaga, Direk. Okay, thank you, Chef. Tangan ko muna yung producers bago po tayo